Ito po, magbigay lang po tayo ng reaction po mga kabida, no? Dito ho sa post po ni Mr. Jarius Bondok, isa pong kilalang kolumnista po mga kabida, no? Ito po ay patungkol ho sa 61 million counts. Okay? 61 million counts na cyber fraud, ano? Na isinampa po mga kabida ng iba't ibang grupo, ano po? Diyan po sa National Bureau of Investigation, ano po, laban ho dito kay COMELEC Chairperson Erwin George Garcia, mga kabida. Ito po ay may kaugnayan po, ano, sa nangyaring eleksyon po noong May 12, 2025, mga kabida. Alright? Ang pinagbasihan po ng isinampan complaints, ano, diyan po sa NBI, ay ito hong paglabag daw, mga kabida, ni Garcia dito ho sa 2012 Crime Prevention Act. Specifically, ito hong system interference during the May 12 congressional and local electronic election po, mga kabida. Ano pa? Ito, babasahin ko lang po itong article ni Mr. Jarius Bondok, ano, ang title po dito, COMELEC Chief Garcia charged with 61 million counts of cyber fraud. Ayan, grabe, hindi ko ma-imagine po, ano, mga kabida, kasi ho, ang per count po dito sa cyber fraud po, mga kabida, alam nyo kung ilang taon yung imprison term po niya, ano? Okay? 12 years. Okay? Per count po yan. Pero 61 million counts lahat. Plus minimum of 200,000 pesos yung fine po, mga kabida, no? Per count pa rin. Okay? Eto, babasahin ko lang po. COMELEC Chairman George Garcia has been charged with 61 million counts of cyber fraud. Each count fetches imprisonment of 6 years and 1 day to 12 years, plus minimum of 200,000 pesos fine, increasable to a maximum amount of proportionate to the damage caused by the offense. Garcia was accused of breaking the 2012 Cybercrime Prevention Act, specifically system interference during the May 12 congressional and local electronic election. Also pleaded at the NBI last week, where COMELEC commissioners Aimee Ferolino Ampologio, Roy Bulay, Nonina Tangaro Kasinga, and Nelson Celis, Ernest Maceda, and Noli Pipo. Ayan, ito po yung mga respondents po, mga kabida, no? Okay? System interference. Ano po ito? Supposedly was committed 3 ways. Ano po? Okay? Ano po yung tatlong mga paraan po, ano, dito ho sa pag-commit ng system interference po, mga kabida. Unang-una, the wrong source code was installed in 110,000 precincts counting machines. Ayan, wrong source code. Isa yun sa mga paraan, ano, dito ho sa sinasabi hong system interference, mga kabida. Number 2, unauthorized intermediary server called Data Center 3 consolidated and processed 55,874,700 votes before transmittal
to 5 transparency servers of PPCRB, NAMFREL, Media, Dominant Majority Party, and Dominant Minority Party. Number 3, COMELEC by itself cleaned up, okay, deleted what it called discrepancy of up to 5 million votes without informing beforehand PPCRB, NAMFREL, Media, Dominant Majority Party, and Dominant Minority Party. Those numbers up to 60,984,705 counts of cyber fraud. Ang dami, mga kabida, no? Okay? Complainants are multi-faith hierarchs, retired generals, computer experts, and lawyers. Ito po yung mga pangalan po ng mga nagreklamo po dito, ano, mga kabida. Catholic bishops Jose Bagaforo, Roberto Gaa, Gerardo Alminaza, and World Evangelical Alliance Ephraim Tendero, former AFP Chief General Generoso Senga, retired PNP generals, now Baguio City Mayor Benjamin Magalong, Wilfredo Franco, Alejandro Camagay, Captain Roberto Yap, retired Army General and ex-DICT Secretary Eliseo Rio, ex-COMELEC Commissioner Gas Lagman, former Phoenix Presidents Franklin Isaac and Edwin Fernandez, Father Wilmer Tria, and Attorney Melchor Magdamo, Harold Respicio, and Alex Lacson. So, ito yung mga complainants. Ang dami po, ano, mga kabida. All are members of thousands-strong alyansa ng nagkakaisang mamamayan of religious leaders, retired senior officers, women and youth groups, professionals, and NGOs. Okay? Ito yung sinabi po, ano, ng isa sa mga convener po dito, mga kabida. We are not seeking vote recount nor declaration of failed election, Fernandez told sa poll of DWIZ Saturday. Lacson also added, we just want to ascertain that fraud was committed in election 2025 to prevent a repeat in 2028. NBI is the prime enforcer of the cybercrime law. Bring it on! Sabi po ni Garcia, ito yung sagot po niya, ano, mga kabida, of the complaints, ano. We welcome the chance to answer. The 6 commissioners prefer to reply only to the NBI. Okay? So, ayun po, mga kabida, ano. So, grabe. Ang dami po, ano, 61 million counts po, mga kabida. Mantakin nyo yan, ano. Kung isusuma po natin, ano, yung per count po niya, nasa 6 to 12 years yung imprisonment, okay, i-times mo yan sa 61 million. Matatapos na lang po yung mundo po, mga kabida, pero hindi pa po matatapos yung anong tawag po dito, imprisonment term, ano, kung sakali hong makonvict ito pong si Chairman Garcia, 10 ng kanyang mga commissioners po, mga kabida, dyan po sa Commission on Elections, ano. Anyway, itong mga complainants, ilan po dito, mga kabida, mga eksperto po, ano, sa election. Kagaya na lang po ni Gas Langman, dating commissioner po ng COMELEC po yan, ano?
Okay? Ito pong si former DICT Secretary Eliseo Rio, ano? Eksperto po yan ng information technology, ano? Mga kabid. At ilan pang mga abogado, kagaya na lang po ni Attorney Harold Respicio, na isang eksperto din, ano? Sa technology po, mga kabida, ano po. Lalong-lalo na po dito ho sa sistema po ng election po, mga kabida, no? Kung saan ay gumamit po ng electronics. Okay, mga kabida. Siguro may mga nakuha na po silang mga ebidensya po, mga kabida, no? In their possession, na tingin po nila meron talagang paglabag, ano, dito ho sa 2012 Cyber Prevention Act, ano po, mga kabida. Ito lang ang pag-delete, ano, doon po sa mga data po, mga kabida, no, sa Commission on Elections, last election po, mga kabida. At walang pahintulot daw at hindi pinaalam sa mga partners po ng COMELEC like PPCRB, NAMFREL, ito pong media at maging yung mga political parties po, ano, na meron pong kopya po ng election returns. Okay? Bakit po hindi po pinaalam kung dinilit po nila itong mga data na ito, ano, mga kabida, hindi po pinaalam daw doon po sa mga concerned parties po, ano, mga kabida. Para po, magkaroon po ng transparency sana, ano? Okay, kung totoo po yung charges po, mga kabida, na hindi daw pinaalam at basta-basta na lang pong dinilit ito hong mga datos po, mga kabida, okay, hindi naman po maganda po yun, ano? Okay? Kung totoong hindi po pinaalam po, mga kabida, no, ng Commission on Elections. Although kampante naman po dito si Chairman Garcia at yung kanyang mga commissioners, ano, na masagot po nila ito hong mga bintang, ano, laban po sa kanila po, mga kabida, no? So magdedepende po yan sa NBI kasi sila yung nagpo-proseso ho dito sa complaint na ito, ano? Kung sa kanila hong investigasyon may sapat po na basihan, ano? So malamang po iaakyat po yan, ano, ng NBI sa prosecution po, mga kabida, ano po, no? Para po sa formal filing of complaints. Okay? Yan po sa prosecution. Okay? And then eventually, kung meron pong probable cause, pupunta yan sa korte po, mga kabida. Pero hindi ko lang lubos na maisip po, ano, ito pong penalty po kung sakali hong magkaroon po ng conviction, ano, mantakay na 61 million. Okay? Ilang taon po yan, ano, nabubunuin po, mga kabida, kung sakali ho. Okay? Kaya ang sinabi ko po kanina, magunaw na ang mundo. Pero hindi pa po maubos itong prison term na ito. Okay? Millions of years po yun. Di ba? Millions of years po yun, mga kabida. Yung prison term po, ang takin nyo per count is hanggang 12 years yung imprisonment. Hindi pa po kasali yung pera po, ano? Yung damages po, ano? O fine, mga kabida, na pwede hong ma-incur dyan po sa conviction kung sakali hong ma-convict. Kung ma-acquit, wala hong problema, no, mga kabida. Pero dito lang po tayo sa conviction. Hindi ko lang talaga ma-imagine po, ano, kung paano ho harapin po yan ng mga respondents. So titingnan na lang po natin, mga kabida, kung magkakaroon po ng development dito ho sa complaints na ito, ano, dyan po sa NBI.
Depende na po yan sa magiging resulta po ng investigasyon po ng NBI. Kasi una-una po mag-imbestiga yung NBI po dyan, ano? Okay? Titingnan po nila yung complaints kung may sapat na basihan ba, mga kabida. Okay? Kung meron po, yun na po. Tuloy-tuloy na po yan, mga kabida, hanggang doon po sa korte. Okay? Pero dito ho sa karami hong mga counts na isinampa po, mga kabida, aabutin po ng ano yan. Siyam po yung complaints o kaso na yan, ano, mga kabida. Okay? So, yun po. Para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito, mga kabida? Dito ho sa isinampang reklamo po ng iba't ibang grupo, ano, mga kabida, laban ho dito kay Chairperson George Erwin Garcia at ang mga commissioners po ng Commission on Elections. Ito po may kaugnayan po, ano, sa sinasabi hong meron pong paglabag po, mga kabida, no, sa 2012 Cyber Prevention Act, mga kabida, at yung cyber fraud ang kanila pong isinampang kaso, ano? Okay, particularly ito pong system interference. Okay, diyan po sa National Bureau of Investigation. For your comments, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayong makabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.